pa yung uod dito sa katawan ko. Ano kayang magagawa ko? Wala na talaga. Di ba? Nandun ka na eh. Nasa lake ka pa. Lake, ano ba yun? Di ba maganda yung lake? Punta kayo doon sa amin, meron doon lake, dito may lake, dito di ba, Pastor? Laguna Lake. Laguna Lake. Doon maraming lake doon sa amin. No, pwede kang maligo doon sa lake. Ayun. Makita namin yung lake, hindi siya flowing. Tubig siya, hindi siya flowing. Pero malinis din doon. Masarap maligo doon, masarap mag-boating din. Ayun. Ganun yung lake. Ibig sabihin, sa lake of fire, parang tubig na apoy. Ganon. Pwede magdalag bangka. Ang problema, paano pag masunog rin yung bangka? Wala na talaga. Ano? Panggatong yung bangka doon. Mas lalo lumakas ang ako. Mas lalo. Kasi panggatong na yung bangka eh. Okay. Nung oras na ba? Okay. In that place, that is a place of an eternal fire and there is an eternal worms. Hindi rin namamatay na worms. In Revelation chapter 14 verse 11. Asupre pala. Revelation 14 Asupre. 11. The smoke of their torment will rise forever and ever. Talagang umuusok. Hindi lang ever, forever and ever pa. No? And they will have no relief day or night, for they have worshipped the beast and his statue and have accepted the mark of his name. May usok doon. Umuusok. Yung usok doon, hindi talaga yung usok na yan. Nakita niyo yung usok sa lechon? Mamaya-maya, mawala na yan. Pero sa lake of fire, yung usok doon, hindi yan mawawala. Hindi mo makikita. Yung katabi mo. Ganon. Kasi sobrang kapal yung usok. Huh? Parang iisipin mo na lang, ikaw na lang talaga yung nag-isa doon. Parang ikaw na lang talaga yung nandun. No? In Revelation, chapter 20, verse 10, there is a fire and sulfur and any kind of everlasting sufferings. Kindly open, Pastor. Revelation 20:10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur. Yun yung sabi ni Pastor. Sulfur. Where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Meron talagang forever and ever eh. Hindi talaga pwedeng hindi pwedeng sabihin na, Lord, pwede bang 10 years lang? 100 years lang? Hindi. Forever and ever talaga. Lahat ng mga makasalanan, lahat ng hindi naglilingkod sa Panginoon, at lahat ng hindi tapat na naglilingkod, yung mga false prophet, yung mga false lahat sila subject to the eternity of sufferings. Talaga yung sufferings, kung makita natin, di ba? Dito nga lang nagkaroon nga lang tayo ng problema, nahiwalay nga lang tayo ng girlfriend tsaka boyfriend, ayun. Para na tayo nasa impyerno. Hindi na nga makakain Iniwan kasi yung problema. Sayang yun, gwapo pa naman yun. Sayang yun, maganda pa naman yun, iniwan ako. Yun pala, hindi lang pala nakapag-text. Hindi lang pala nakapag-greet. Naku, ano namin ngayon? Anniversary o mansary, hindi nakapag-greet. Parang ano ba yun? Minagsakan ng mundo. Minagsakan ng ng langit at lupa. Di ba?
Parang sabihin na lang natin, naku, ano ba ang buhay to? Walang kwentang buhay to. Ganon. How much more when you are in the sufferings of eternity? Anong magagawa natin, kapatid? Wala. Kahit yung ama mo doon, hindi siya makakaligtas sa'yo. Mga kapatid mo, hindi. Kung nandun ka na. No? Sa buhay natin, if we want, kung hindi natin gusto na makapunta tayo sa tinatawag nating eternity of sufferings. Tayo lang yun eh. Tayo lang yung magdidesisyon doon. Hindi yung kamag-anak mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung mga parents mo, hindi sila yung magdidesisyon na doon ka ilalagay sa impyerno, doon ka ilalagay sa langit. Ikaw mismo sa sarili mo. Ikaw mismo yung magdidesisyon kung gusto mo bang pumunta ng impyerno, gusto mo bang pumasok sa langit. Tayo yung magdidesisyon sa sarili natin. Huwag mong hayaan yung ibang tao yung magdidesisyon sa'yo, lalong-lalo na sa kaligtasan mo. Kasi, kahit ilang ulit pa nila yung desisyon sa buhay mo, hindi talaga yan. Yun talagang sa'yo. Ikaw talaga at ako, tayo talaga sa sarili natin yung magdidesisyon kung gusto ba natin pumunta sa apoy ng walang hanggan. O gusto ba natin pumunta sa langit na kasama ang ating Panginoon nang walang hanggan din. No? Siguro masaya doon. Talagang masaya doon. Hindi ka sinasaktan doon. Hindi ka naiiyak. Hindi ka naiiwan ng boyfriend at girlfriend mo doon. Wala na rin daw girlfriend at boyfriend. Baka ayaw na nila pumunta doon. Wala na girlfriend at boyfriend eh. Yun. Okay, there is fire and sulfur and a kind of everlasting suffering. Is it right that God put the hell for us if God is love? Makatarungan ba na merong fire na nag-prepare ang Panginoon ng isang fire para sa atin? If God is love? Makatarungan. Makatarungan. Makatarungan ba na merong ginawang Diyos na impyerno kung siya ay Diyos sa pag-ibig? Makatarungan. Makatarungan. Alamin natin. In Revelation chapter 19, verse 2. For true and just are His judgments. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her the blood of His servants. Dito sa ano, gusto kong basahin to sa Bisaya na version. No, 19, ano yun? 19.2. Matungod o matarong ang iyang mga hukom. Kay gisilutan niya ang nabantog, nga daotang babae nga maoy nagduhig sa kalibutan pinaagi sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Okay. Makatarungan po mga kapatid na merong inihanda ang ating Panginoon na isang impyerno. Kasi lahat ng mga masasama, hindi pwedeng ilagay sa langit yung mga masasama. God create the human. God create men and women holy. At ang gusto ng Panginoon na ang papapasukin niya sa langit, holy din. Because God is holy. Hindi pwede doon yung yung mga masasama. No? God is just in His judgment. Makatarungan siya pag siya yung humusga. Hinuhusgahan tayo ng Panginoon on that time kung talagang karapat-dapat ba tayong ilagay sa langit o doon ilagay sa impyerno.
Merong judgment na nangyayari doon. And His judgment is just. Fair. Hindi kagaya ngayon sa panahon natin. Yung husgado, yung hukom, pag sila yung maghusga, unfair. Pag mayaman ka, o sige, may justice ka, pero pag mahirap ka, yun. Marami dun sa amin. No? Kahit alam na kung sino yung suspect. Kasi nga, yung suspect, may impluwensyang tao. Kaya yun. Okay na lang. Wala. Pero, ang ating Panginoon, mga kapatid, nagbibigay siya ng isang talagang hustisya na makatarungan. And all of the sinners will be put to the, what? Fire of eternity. In Revelation 21 verse 8, no? Makikita natin dyan na yung hell o tinatawag na impyerno is a punishment to those who did not follow the word of God. Okay, basahin natin. But cowards and believers, ang masarap to sa Tagalog. Pastor? Oh, Tagalog. Ganda yan, pakinggan sa Tagalog. Masakit yan, pakinggan sa Tagalog. 21 verse 8. Alamin natin yan. Kung sino yung ilalagay doon, sinong sabi ko, sino yung, when God give His punishment, sino yung makaka-avail ng punishment, anong klaseng tao ang pwedeng makaka-avail ng punishment ni God. Okay. Ngunit sa mga duwag, sabihan niyo yung kasama niyo dyan sa tabi ninyo, hindi ako duwag. Hindi ako duwag. Hindi ako natatakot. At sa mga hindi mananampalataya, sabihin nyo, nananampalataya ko. Meron ding nananampalataya ko, meron ding sumagot,